Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguling, nagaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birhen Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na iyong anak na si Yesu Kristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birhen Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa timbanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Mayan magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwan, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Atanasio, isang obispo at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hiniram mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos sa totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang paninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita. At sila naman ay sumampalataya. At ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo pinapapasan sa mga alagad ng isang dalahing mabigat na hindi natin napasan? Ni ng ating mga magulang, sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Panginoong Yesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag natin ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tayo pong lahat. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Atanasio, isang obispo ng simbahan. Sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin ang mga salita ni Jesus na kanyang ibinabahagi sa atin. Maganda po yung bahagi na sinasabi niya, upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Sino bang ayaw maging masaya? Ano bang mga nagpapalungkot sa inyo? Pamilya? Sakit? Ano ba nagpapalungkot sa inyo? Pag kinakapkap niyo ba yung mga bulsa, pitakan ninyo? Nagiging malungkot kayo? Sabi kasi ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo, ibig sabihin, ito kasi yung nararanasan ko. Ito yung kanya eh. At gusto niyang ibahagi para din maging masaya din tayo. Hindi lang basta maging masaya, kundi sabi, para maging lubos. No, pag sinabing yung lubos, yung talagang saya na nararapat natin at hinahanap nating kasiyahan o kaligayahan, kaya nga kagalakan na ang sinabi. Para maging lubos ang inyong kagalakan. Kasi walang nakakayamot din kung araw-araw na lang nang ginawa ay malungkot ka. Paggising mo, malungkot ka pa rin. Saan tayo pupulutin yan? So ang binabahagi ni Jesus, para maging lubos ang ating kagalakan, ay nakaakibat doon sa pagsunod sa utos ng Diyos. At susundin natin ang utos sa ito dahil sa pagmamahal, sa pag-ibig. So mas nagiging masaya ang buhay kung mas pipiliin natin ang umibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag pinili natin ang pag-ibig, pinipili natin ang Diyos. Pag pinipili natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. So ngayon, bakit malungkot ang buhay ninyo? Bakit nagiging malungkot ang mga buhay natin? Alin ang mga utos na hindi natin sinusunod? O sadyang hindi natin palubusang naintindihan ang pag-ibig. Kasi sa karanasan ni Jesus, pwede natin makita na kahit masaktan, mas pipiliin niya pa rin ang magmahal kaysa ang magalit. Kahit ang mamatayan,
mawalan ka ng mahal sa buhay, pipiliin mo pa rin ang magmahal kaysa ang malungkot o mabuhay ka sa disappointment. So, ang taong nabubuhay sa pag-ibig, mas mararamdaman at makikita sa kanya yung kaligayahan nasa kanyang puso. O ngayon, tingnan nyo nga ulit mga mukha ng katabi ninyo. Ano ba? Ano pa bang kailangan sabihin para maging masaya? Nandito na yung sinasabi na ni Kristo. Sa gusto niya tayong maging masaya, maging lubos ang kagalakan natin. Pero kailangan mo pa rin magdesisyon. Kaya nga, wala kang ibang pwedeng pagbalingan, sisihin, bakit nagiging miserable ang buhay mo, bakit nagiging nadidepress ka araw-araw, kasi yan ang mas pinipili mo. Pwedeng maging malungkot, pero hindi ka bibitaw sa pag-ibig. Pero hindi naman yung araw-araw na lang, malungkot ang buhay, ikamamatay mo yan ng maaga. Diba? Mas mahaba ang buhay ng mga masayahing tao. Kaysa doon sa mga taong araw-araw na lang, parang ang dami mong concern, ang dami mong pinoproblema. May hinahanap ka lang naman. Gusto mo lang naman maging masaya. O ngayon, sinasabi sa atin, kung gusto mo maging lubos ang kagalakan mo, sumunod ka sa utos ng Diyos. At isa sa pinakamahalaga, at hindi lang basta isa, kundi ito yung pinakamahalaga, ang magmahal. Saktan ka man ng taong minamahal mo, magmahal ka pa rin. Iwan ka man ng taong minamahal mo, magmahal ka pa rin. Niloko ka man ng mga tao sa paligid mo, magmahal ka pa rin. Yan ay kung gusto mong maging lubos ang kagalakan mo. Konti na lang ang buhay natin sa mundong ito. Tingnan niyo ulit yung mga katabi ninyo. Konting panahon na lang yan. Diba? Konting panahon na lang. Kaya huwag mo nang aksayahin pa yung araw. No? Mas piliin mo nang maging masaya. Mas piliin mo na ang magmahal para maging lubos ang kagalakan natin. Desisyon yan na dapat mong gawin para din sa sarili mo. Amen? Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumuha ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon
ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alin namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas sa sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Dante na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaysa ni San Atanasio naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos sa totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayun at ipahayag kanyang pagkalingat, Ama, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag kanyang pagkalingat,
buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.